Hello guys, kumusta kayo? So, nandito naman tayo ngayon sa ating YouTube channel na Math Lahat, kung saan pinag-uusapan natin dito yung mga math theories and principles para sa lahat. Para sa high school, college, or pwede rin para sa elementary. So, ngayong araw ay pag-uusapan natin yung principles in adding or subtracting fractions. Meron tayong dalawang klaseng fraction. Meron tayong proper at saka improper fraction. So, ang fraction, guys, itong nasa itaas, ito yung tinatawag na numerator. Halimbawa, yung 3/4, ang numerator niya ay 3, at ito namang nasa ibaba ay denominator. So, ang proper fraction class, ang denominator niya ay mas mataas kaysa numerator. Katulad nitong 1/2, mas mataas yung denominator kaysa numerator na 1. Pares din itong 3/4 at itong 19/100. Ito namang improper fractions, ang pagkakaiba naman ito, yung ang mas mataas naman sa kaya, yung numerator. Kung makikita nyo dito, halimbawa 3/2, improper fraction siya kasi yung numerator niya ay 3, mas mataas kaysa 2. Ganun din itong isang example na 7/5 and 12/11. Ngayon, dun sa proper fraction na siya nating pag-aaralan ngayon ay meron dalawang klase. Meron siyang tinatawag na similar fractions at dissimilar fractions. Yung similar fractions, ang palatandaan lang naman yung class ay ang mga denominator niya ay para-parehas. Magkakaiba-iba siya ng numerator pero yung denominator niya pare-parehas. Halimbawa niya yung 1/8, 5/8, 7/8, ito ay mga tinatawag na similar fractions kasi ang denominator nila ay similar. Yun namang dissimilar fractions, iba-iba yung denominator niya. Halimbawa 1/2, 3/4, 19/100 ay magkakaiba-iba yung denominator kaya tinatawag silang dissimilar fractions. Okay, ang addition ng fraction ay hindi mahirap kung similar fractions ang problem set mo. Okay, kasi sa addition ng similar fractions, halimbawa, itong dalawang similar fraction na ito, 1/8 at saka 5/8. So, pag inad mo to, ang ginagawa lang natin dyan sa rule ay yung numerator, yung 1 and 5, i-add mo lang siya. 1 plus 5 is equal to 6. Then, copy the denominator, yung common denominator nila na 8. So, ang answer dito ay 6/8 or 3/4. Katulad din itong pangalawang example, 7/25 plus 6/25. So, similar fractions din ito. Ang gagawin mo lang ay i-add mo lang itong dalawa. 7 plus 6 is equal to 13. Then, copy the denominator, yung 25. So, ganun lang. Pero pagdating sa dissimilar fractions, ito yung medyo mahirap para sa iba. Kasi halimbawa, meron akong fraction na 1/4, okay, plus 1/6. So, magkaiba ang denominator nila, ibig sabihin dissimilar. So, ito yung medyo mahirap sa iba, sa mga nag-uumpisa pa lang mag-aral ng mathematics. So, ang tutuklasin naman natin ngayon, bakit hindi pwedeng direktang i-add? Okay. Kasi, yun nga itong channel na ito ay, ang layunin natin dito ay tuklasin yung mga principle, mga dahilan, bakit hindi pwede, bakit pwede. So, ganun tayo dito sa channel na ito. So, dito, bakit hindi pwedeng direktang i-add tong dalawang dissimilar fractions? So, bibigyan ko kayo class ng isang example, diba? So, halimbawa, meron akong bilog. So, meron akong pizza, right? So, pag hinati ko siya sa 4, ang isang parte niya ay 1/4, di ba? At kung may isa naman akong kasing laki, okay, kasing laki ng bilog na ito, kasing size, pag hinati ko siya sa 6, ang isang parte niya ay tinatawag nating 1/6, itong yelong ito. So, itong dalawang ito, pwede nating i-add, di ba? So, ang gagawin natin yan, 1/4 plus 1/6, ganito ang mangyayari. Diba?
Yung 1/4 na nandito, ipa-plus mo yung 1/6, yung nanditong porsyon, ang mangyayari sa kanya ay ganito. Ang itsura nung pizza mo, di ba? Yung bilog mo. So, ang question dyan is, ano to? Ano tong parting ito? Itong may kulay ng yellow at saka violet. So, mahirap, di ba? Mahirap tukuyin. Ano yan? Hindi naman yan 1/2. Okay? Kasi malayo pa siya sa 1/2. May kulang pa siya ng konti. So, yun guys, ang tutuklasin natin, bakit hindi? Di ba? So, yan ang dahilan. Kasi, sa mathematics kasi, may ano dito, ang mathematics kasi sinasabi siyang exact science. Hindi ka rin dito pwedeng mag-add ng 1 inch plus 1 meter. Pag magkaiba yung unit, hindi pwedeng i-add. Kailangan i-convert. So, parang ganun. Hindi rin pwedeng mag-add ng 1 pound at 1 kilogram. Kailangan mo muna i-convert yung kilogram to pound or yung pound to kilogram para sila ng units bago mo sila i-add. Ganon din dito sa similar and dissimilar fractions. Hindi siya pwedeng i-add basta-basta. Kasi hindi ka magkakaroon ng exact answer. Okay? So, meron tayong rule in adding or subtracting dissimilar fractions. Ano yung rule na yan? So, ipapaliwanag ko sa inyo ang rule sa pamamagitan ng example. So, halimbawa, mag-a-add ka ng 1/3 plus 1/4. Okay? So, ang rule sa adding dissimilar fraction, kailangan, bago mo siya i-add, kailangan magkapares muna yung 3 at saka 4. So, paano yung ginagawa? Ganito yung class. Hahanapin mo sa kanya yung tinatawag na least common denominator. Okay. So, paano naman makukuha yung least common denominator, yung LCD? Right? So, hahanap ka na numbers na mga multiples ng denominator na 3 and 4. So, hanapin mo yung multiples. Okay? Of 3 and 4. Dito sa example natin. So, masusulat ka dyan ng 3 at saka 4. So, paano hanapin yung multiples niya? So, ang ginagawa dyan class ay i-multiply mo to ng mula sa number na 2. Okay? Kasi yung 1, 3 times 1 is equal to 3. Nandyan na siya. So, gagawa kayong times 2, times 3, times 4, times 5. So, 3 times 2, magkakaroon ka dito ng 6. 3 times 3, magkakaroon ka dito ng 9. 3 times 4, magkakaroon ka dito ng 12. 3 times 5, magkakaroon ka ng 15. So, tigilan mo muna. Dito naman muna tayo sa isa pang denominator na 4. So, 4 times 2, magkakaroon ka ng 8. 4 times 3, magkakaroon ka ng 12. So, ngayon guys, makikita nyo, meron kang 12 dito, di ba? Yan. At meron ka na rin lumabas na 12 dito sa isa. Itong 12 na ito guys, yung tinatawag natin na LCM. Okay, least common multiple. Yan tinatawag na least common multiple. So yun ang least common multiple ng 3 at 4, yung 12. So yung least common multiple na yun guys, yun yan ang magiging yung least common denominator. Yun. Ganyan yan. Siya ang magiging least common denominator. Okay. So, lalagayin natin yan dito. Okay. Equals. So, lalagyan mo dyan ng 12. Okay. Plus. So, mga denominator muna ilalagay mo. So, paano naman masosolve yung nandito? So, i-convert natin yan, guys. Ang pagka-convert niyan ganito. 12 divided by the denominator times the numerator. Kaya, 12 divided by 3, 4 times 1 is equal to 4. Diba? Ilalagay mo yan dyan. 12 divided by 4, 3 times 1 is equal to 3. So, makikita nyo, guys, na yung dissimilar fraction, ito, ay naging siyang similar
fraction, di ba? So, pwede mo na siyang i-add na 4 plus 3, 7, okay, then copy the common denominator. So, yan ang answer mo. Okay. Halimbawa, isa pa pong halimbawa. Okay. So, halimbawa, 2 fifth plus 1 6. Okay. So, ang gagawin mo, gaya ng dati, ang denominator na 5 and 6, hahanapan mo siya ng common multiple. So, 5 times 2, 10. 5 times 3, 15. 5 times 4, 20. Okay? 5 times 5, 25. Okay, so, hinto ka muna. Titingnan mo muna dito sa iba kung may lalabas ng kaparehas ng nasa itaas. Okay, so 6 times 2, 12. 6 times 3, 18. 6 times 4, 24. 6 times 5, 30. So, wala pa rin. Madagdag ka dito. Diba? 5 times 2, 5 times 3, 5 times 4, 5 times 5. So, 5 times 6 ka na. 5 times 6 is equal to 30. Okay. So, makikita mo guys, meron ka ng common na multiple na 30. Okay. So, ang least common multiple mo siya, LCM is equal to 30. Yun din yung LCD mo. Yun din ang gagamitin mong least common denominator. So, isusulat mo na ito dito. So, 2 fifth plus 1 6. So, equal to, so yan, lagay mo na siya dyan, 30. A plus 30. So, 30, solving for the numerator, 30 divided by 5, 6 times 2, so magkakaroon kayo ito na 12. 30 divided by 6, ito, 30 divided by 6, 5 times 1, so magkakaroon dito ng 5. So, ang answer mo ko dyan, class, ay 17, 12 plus 5 is equal to 17 divided by over 30. Okay. So, ganun yung pagsosolve class ng paghahanap ng least common denominator. Okay. So, makikita nyo, may trick dito class. Mayroon ditong isang magandang makikita nyo. Di ba yung 1/3 and 3/4, di ba? So, di ba pag nakita nyo, 3 times 4, di ba? Itong 3, i-multiply mo sa 4, nagiging siyang 12, di ba? Ganon din dito. 5 times 6, so naging 30. So, minsan, nagkakaganon niyang class, yung least common denominator niya, or least common multiple, ay yung pag multiply mo yung dalawang denominator. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon ay nagiging ganyan. Kasi halimbawa class, ang fraction mo ay 1/4, okay, plus 1/8, di ba? So, 4 and 8 yung denominator mo. So, pag minultiply mo to 4 times 8, magkakaroon ka ng 32, di ba? 4 times 8 equal to 32. Pero pag gumawa ka nung least common multiple niya, hindi yan lalabas na 32. So, pag gumawa ka kasi ng least common multiple, pag hinanap mo yung least common multiple ng 4 saka 8, ang lalabas dyan ay ito yung 4, itong 8. So, 4 times 2, 8. Diba? So, meron na agad. Diba? May 8 ka na dito, may 8 ka pa sa baba. So, ang LCM nitong 4 and 8, kalalabasan niya ay 8. Plus, hindi siya 32. Okay? Pagka hindi mo pwedeng multiply yun lagi. Okay? May mga time na pwedeng i-multiply mo lang yung denominator. 5 times 6 equal to 30. Or 3 times 4 equal to 12. So, pwede. Pero hindi sa lahat ng time pwede mong gamitin yan. Dahil dito sa example natin na ito. So, hindi siya 32, kundi ang least common multiple niya ay 8. So, balik tayo dun sa ating example. Di ba? Nag-ano tayo?
Ano ang least common multiple ng 1/4 at saka 1/6? So, makikita nyo, kung gagawa natin ng least common multiple yung, di ba, ang ano natin ay 1/4 plus 1/6. So, ang least common multiple niyan is, gagawa na pa natin uli. So, sabi ko nga sa inyo, this is 8, 4 times 3, 12. So, 4 times 2, 8, 6 times 2, 12. So, ang least common multiple ng dalawa, yung 4 and 6, ay 12. Diba? So, kung titingnan nyo, ito yung sample natin, di ba? 1/6. Okay. Ito naman yung, ang denominator natin na 12, hati-hatiun mo siya sa 12 pieces. Right? So, ganito magiging itsura niya. So, samantalang dito, yung isa nating bilog na 1/4, pag hinati-hati natin sa 12 pieces, ganito naman magiging itsura niya. So, kung makikita niyo dito, di ba ito yung original natin na circle, okay? At inad natin. So, pag hinati-hati natin sa 1/12 yung kada portion, makakaroon siya ng ganito. 12 piraso, 3 yung shaded niya. Ito namang 1/6, 12 piraso, 2 yung shaded niya. Pag itong mga shaded ay inad natin, magiging ganito. So, ang magiging answer natin ay bibilangin natin yung shaded. 1, 2, 3, 4, 5. So, parang ganito na rin. 1/4 plus 1/6 is equal to, so yung common denominator nila ay, ng 4 at 6, yung common multiple ay 12 na magiging sa kanilang denominator na rin. So, 12 ang denominator nila dito. So, pag inad natin yung 3 plus 2 is equal to 5. So, makikita nyo, pare siya dito, yung shaded 1, 2, 3, 4, 5. So, itong shaded na ito ay 5/12 ito. So, tama yung answer natin. So, ganun guys yung technique. Okay, sana natuto kayo dito sa ating topic na ito, yung addition or subtraction. Yung subtraction kasi pares lang naman yun. Instead na i-add mo siya, yung fraction ay i-minus mo. So, hanggang sa muli, salamat.